Sunod dito, alla yatakallaf as-saj'a fi du'a wala yarfa' sawtahu bihi. Ang pagdudua, hindi pwede yung malakas ang bunganga mo. O yung tawag dito, nakaka-distract sa mga kasama mo. Na magdudua ka, na may mga nakakarinig. Allahumma ighfir li dhanbi. Na naririnig ka ng mga kasama mo. Ayaw ng Allah yung taong nagdudua pero maingay. Di ba sa Makkah, kung inshallah, na sana na lahat tayo ay makapunta ng Makkah para makapagawa ng umrah, makapagsagawa ng umrah at saka hajj. Sa Makkah, doon sa Kaaba, na makikita mo dyan ang mga Malaysia, mga Indonesia, kasi tayong Pilipino, dyan tayo gumagayay. Lahat ng nakikita natin ng mga lambingan sa social media, dyan natin nakikita sa kanila. Kaya ang ginagawa ng Bangsamoro naman, na Muslim, na naglalambingan din silang mag-asawa. Kung wala nagsusuntukan, na may mga music, lagayan natin yan sa mga Indonesia at Malaysia na akala niya yun ang sunna. Yung pala, syaitan ang ginagawa na yun. Lahat ng nakikita natin, yung mag-asawa na naglalambingan, kunwari naghahabulan. Masya Allah, anong Masya Allah dun? Sasabihin mong Masya Allah ang lambing niya sa asawa niya. Tapos, si babae na nakaupo, biglang ihiga yung si lalaki sa tuhod niya. Masya Allah. Anong Masya Allah dun? Tapos pag nagtatarawi silang dalawa, na nagtutuwa yung dalawa na kabidyo, sasabihin mo, Masya Allah, na-adapt natin yan sa Malaysia at sa Indonesia. Hindi yan, Masya Allah. Syaitan ang gawain na yan. Na ang paglalambingan na pinapakita sa tao, hindi yan kasama sa sunna. Ang lalaki dapat iniingatan niya ang asawa niya. Huwag niyang ihayag sa mga tao dahil ang evil eye pwedeng mag-third party. Hindi pwede. Na lahat na lang nakikita mo, Masya Allah. Kumanta lang si Zaira, Masya Allah, ang ganda ng boses. Anong Masya Allah dun? Nakita mo lang pumasok na ang sexy, Masya Allah, ang sexy mo. Anong Masya Allah dun? Gagamitin mo yung Masya Allah sa gawain na lahat ng nakikita mo, Masya Allah. Yung mag-shoot na sa Facebook, binasaan niya ng Quran, Masya Allah, sana ako rin. Anong ako rin? Yung magjowa, nag-imam yung babae sa kanya, tapos nagtatawagan, ay, kinikilig ako. Masya Allah. Anong Masya Allah dun? Ito yung problema sa atin. Na-adapt natin sa Indonesia at saka sa Malaysia na either na ito hindi pwede. Ito hindi pwede. Type. So ngayon, sa pagdudua, ayaw ng Allah, yung nagdudua ka pero mayroon kang nadidistract. Hindi pwede yun. Pinagbawal ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, lalong-lalo na ang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Allah, udu'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Magdua ka ng mataimtim, tahimik, dahil ayaw ng Allah yung nagdudua ka pero samok ka at nagdi-distract ka. Kung ikaw ay nagkukunot mag-isa ka lamang, hinaan mo lang. Hinaan mo lang ang pagdudua mo, yun ang pinakamainam. Huwag yung napakaingay mo. Na minsan ba na, tawag dito, yung mga kaibigan natin na tulog na nadidistract natin. At ito ay bawal. Ito ay bawal. So, ibig sabihin, na ang pagdudua, kasama dito sa pagdudua, ay kailangan taimtim. Tignan nyo. Mayroong si Imam Ahmad. Kilala nyo ba si Imam Ahmad? Ang unang o ang pang-apat na pinagkukunan natin ng kaalaman. Ang tinatawag nila na madhab Hanbali. Si Imam Ahmad, alam nyo bang mga ulama? Ang mga ulama, kilala sila sa kanilang mga kitab, pero yung itsura nila hindi kilala. Hindi katulad ngayon, na pag marinig natin na, sino yan? Kilala ko yun, nakita ko na yan. Dati ang mga ulama, kilala ang kanilang mga kitab, pinag-aaralan ng kanilang mga kitab, pero ang kanilang mga itsura hindi nakita. Kaya isang araw, si Imam Shafi'i, doon sa Makkah, siya ang imam. Siya ang imam. Pagpunta ni Imam Shafi'i, yung security guard, bagong na-assign doon. Pagpunta ni Imam Shafi'i, pinigilan niya, oops, bawal ka magsambayang dyan. Yan ay area ni Imam Shafi'i. Hindi niya alam, yung pinipigilan niya, yung imam mismo na si Imam Shafi'i. Sinabi ba nila, oy, ako si Imam Shafi'i? Hindi. Ang mga ulama, takot sila na baka masabi, si Imam Shafi'i mapagmalaki. Sinabi niya si imam. Ang ginawa niya, umikot siya sa Kaaba, tinignan niya yung security guard, kung busy, and then nagtakbir siya. Sabi niya, ang tigas ng ulo mo. Sabi, hindi ka pwede dyan. Ibig sabihin, hindi niya kilala si Imam Shafi'i.
Hanggang sa may nagkaroon ng tawag dito, may nagsuntukan, nakakuha ng chimpo si Imam Shafi'i, nakapunta siya dun sa area niya, nagsun na. So sabi ng mga tao, "Oy, security guard, kilala mo ba sino yung pinipigilan mo?" Sabi niya, "Sino pala?" "Yan yung binabantayan mo." Yung pinipigilan mo, yan yung binabantayan mo. Sabi niya, problema. Ganito yung mga ulama. Kaya si Imam Ahmad, galing siya ng Baghdad. Mayroong isang lugar na doon siya inabutan ng gabi. So ngayon, gusto niyang magpagabi sa loob ng mosque. So, ang problema, bawal kang mag-standby, bawal kang manatili sa loob ng mosque, sa mosque na yan. Kaya mayroong isang security guard na hindi niya alam na yung lalaki na yun si Imam Ahmad. Sabi niya sa security guard, "Pwede ba akong manatili dito dahil bukas uuwi ako ng Baghdad?" Sabi niya, "Hindi pwede. Bawal kang mag-standby dito. Umalis ka. Dahil ang trabaho ko, ginagawa ko. Bawal kang mag-standby." Sinabi ba ni Imam Ahmad na ako si Imam Ahmad? Patulugin mo ako dahil ako si Imam? Hindi. Lumabas siya. Lumabas siya na tinutulak ng security guard na hindi niya alam yung tinutulak niya na ulama ng mundo. Yung tinutulak niya. Hanggang sa ibang riwaya, sinipa niya si Imam Ahmad. Sabi niya, "Umalis ka dito." Hanggang sa may nakakita sa kanya na khabaz. Ano yung khabaz? Nagbibig ng tinapay. Ito yung panadiro. Yung panadiro sa kabila. Ibig sabihin, ito yung kwento ng panadiro kasama si Imam Ahmad. Nung makita ng panadiro, si Imam Ahmad, pero hindi niya alam nakita niya. Sabi niya sa security guard, "Anong ginagawa mo?" Sabi niya, "Itong lalaki na ito, gusto niyang manatili sa mosque, samantala ito ay bawal." Sabi niya, "Hindi ganyan. Hindi ganyan ang pagtrato sa tao." Sabi niya, "Hindi, paalisin mo yan." Nung sabi ni Imam Ahmad, "Allahumma gfir lahu fa innahu la ya'lam." Ano sabi niya? "Ya Allah, patawarin mo siya dahil hindi niya alam ang ginagawa niya." Ganito ang mga ulama. Nung makita ng panadiro, yung dua na ito ni Imam Ahmad, sabi niya, "Parang matino kang lalaki." Sabi niya, "Walang problema, doon ka matulog sa bahay." Ngayon, ginawa niyang bisita si Imam Ahmad. Kinuha niya si Imam Ahmad, dinala niya sa kanyang bahay. Pinatulog niya, binigyan niya ng pagkain, binigyan ng kwarto. Sabi niya, "Imam," sabi niya sa anong pangalan tinawag niya dyan? "Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako." Sabi niya, "Sige." Ang ginagawa ng panadiro na ito, every hating gabi nagtatahajud. Ngayon si Imam Ahmad nagising. Narinig niya itong lalaki na ito na nagdudua, umiiyak. Ngayon, tumayo si Imam Ahmad. Nung tumayo si Imam Ahmad, sabi niya dun sa lalaki, sabi ng lalaki kay Imam Ahmad, "Nadisturbo ba kita sa pagtulog mo?" Sabi niya, "Hindi." Pero sabi niya, "Bakit bago ka nagdudua, nag-i-istighfar ka muna, pinupuri mo muna ang Allah bago ka nagdudua?" Sabi ng lalaki na ito ang nabasa ko sa kitab ni Imam Ahmad. Tignan niyo ito ang nabasa ko sa kitab ni Imam Ahmad. Sabi niya, paano yun? At-tahliyatu qabla tahliya. Bago ka magdua, na dapat purihin mo muna ang Allah, astagfirullah, astagfirullah, bago ka magdua. Sabi ng lalaki kay Imam Ahmad, "Alam mo ba kung ano ang sekreto sa dua na ito?" Sabi niya, "Ano?" "Lahat ng dua ko, tinanggap ng Allah, maliban sa isang dua." Sabi niya, "Ano yun?" "Ang makita ko si Imam Ahmad." Yun yung sinabi ng panadiro. Lahat ng dua ko, sabi niya, tinanggap ng Allah, pero hanggang ngayon, isang dua ko na lang ang hindi natatanggap. Sabi niya, "Ang makasalamuha, makita ko si Imam Ahmad." Sabi ni Imam Ahmad, "Idan, ngayon tinanggap ng Allah ang dua mo dahil ako si Imam Ahmad." Ibig sabihin, at-tahliyatu qabla tahliya. Ang pagdudua na huwag tayong magmadali na kung ito ba ay tawag dito, hilingin sa tatanggapin ng Allah, pwedeng sa ibang taon, o pwedeng sa next month, or doon ibibigay ng Allah sa tamang panahon na makakabuti sa atin yung dua na yun. Kaya sa isang Muslim, ang pinakamainam, kung mayroon kang dua at hindi tinanggap sa iyo ng Allah, tandaan mo, ito ang makakabuti sa akin, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Tatanggapin ko ito. Ibig sabihin, pero huwag kang susuko. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Baka next year, yung pagkakataon na ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ulitin natin, ayaw ng Allah yung maingay na pagdudua. At yung pagdudua na parang kanta, hindi pwede. Yung nakikita natin sa mga social media,
na ginagawa nilang kanta yung pagdudua, lalong-lalo na sa winter, Allahumma hdina fi man hadait. Na halos, bawal yan. Dapat kung magdudua ka, para mong kinakausap ang Allah. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait. Huwag mong gawing kanta. Pati yung Quran, ginagawa mong kanta, pati pa yung dua. Pag humihiling ka pa sa kapitan, Kapitan, bigyan mo ako ng pera. Isampalin ka niya. Pwede mo bang idaan sa kanta? Wala na kaming makain. Sabi niya, baliwata to. Dapat kung hihingi ka, dapat formal. Paano pa kaya ng Allah subhanahu wa ta'ala? Na inadaan mo sa kanta, uri ng pagkanta. Lahat na lang ng pangyayari, kanta, kanta, kanta. Okay? So hindi, dapat kung magdudua tayo, dapat ano? Parang kinakausap mo Allah. Allahumma gfir li dhanbi wa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hindi yung nakikita natin na nakikita mo na may mga imam sa Malaysia, Indonesia, akala mo yun ang tama. Take note, ang batas, ang Quran at saka Sunnah, hindi Malaysia at saka Indonesia. Na lahat na nakikita mo, ginagaya mo. Hindi ganyan ang pagdudua. Ang pagdudua dapat para mong kinakausap ang Allah. Nagmamakaawa ka sa Allah. Hindi ba't ganyan pag magbibigay ka ng liter, nakikiusap ka doon sa MP halimbawa, o doon sa hihingan mo ng tulong, paano pa kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala? So ibig sabihin na kailangan na yung pagdudua, huwag natin idaan sa pagkanta. Sunod dito, istiqbalu da'il kibla, ma'araf il yadayn. Dapat nakaharap ka sa kibla ang pagdudua. Pero sabi natin kanina, na hindi lahat ng pagdudua kailangan nakataas ang kamay. So ngayon, may mga situation na pwede natin itaas lang ang ating kamay. Una, sa pagkukunot. Pangalawa, yung before iftar. Before iftar, bago ka kakain, ang pagdudua dyan, itaas mo ang kamay mo. At mga kapatid, wag na wag yung hahayaan na mag-aadan ng maghrib na hindi ka nakapagdua. Dapat 5 to 10 minutes magdua ka. Hindi yung nagdudua ka, naka-video call ka pa. Papitayan, relax ka muna, magdua muna ako. Magdudua ka na nga, nakikipag-video call ka pa. Na minsan naman na nagdudua ka pero mayroong sumasay sa harap mo na apat na. Nandiyan sa harap mo. Ha? Marami ka nito. Minsan nakikinig ka lang. Marami ka nito. Hindi, pag magdua tayo, dapat walang distract. Hindi ba bawal ang maingay? So dapat ikaw rin na magdudua na udu'u rabbakum tadarru'aw wa khufya. Dapat mataimtim at ito ay nakatago na pagdudua. So ibig sabihin, istiqbalul kibla. Masala dito, actually ito yung nangyari sa panahon natin ngayon, yung pagkatay ng manok, pagkatay ng pato, kambing, baka. Alam nyo ba na pwedeng magkatay ang babae? Hindi lang magkakatay ang mga lalaki. Kaya panahon natin dati, pag walang pandita, hindi tayo makakain ng manok. Ang akala lang ni ilan, lalaki lang ang pwedeng magkatay. Pangalawa, akala nila pandita lang, ustad. Magdadala ng manok kay ustad. Ustad, sumbali ka muna. Katayin mo daw. Samantala, pwede rin siyang magkatay. Ang babae, bagong panganak, may bisita, pwede kang magkatay. Ganon din ang lalaki. Ustad ka man o hindi, pwede kang magkatay. Sabihin mo lang ang bismillah. Sabihin mo lang ang bismillah. So, ibig sabihin, ang istiqbalul kibla dito, na dapat sa pagdudua, nakaharap tayo sa kibla. Pero kung hindi ka naman nakaharap sa kibla, wala rin problema. Wala din problema. Pero iwasan natin yung pupunta ka sa ibang lugar, halimbawa sa Bulkiya, pupunta ka sa Masjid Pink o Pink Mosque, tapos itataas mo yung kamay mo, magpa-picture ka pero hindi ka pala nagdudua. I-picture mo daw ako. Samantala hindi naman nagdudua. Isang uring pakitang tao yan. Ito karamihan sa ating ganito. Na halimbawa nagdudua ganyan, picturean mo nga ako, bawal. At sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan, yung mga taong nagtatarawi, na binibidyo nila ang kanilang mga sarili, pasok sa pakitang tao. Pasok sa pakitang tao. Kaya karamihan sa ating ngayon, pag nagtatarawi, kailangan nakaharap, nakalive. Kailangan nakaharap sa kanya yung kamera. Ang ganda ng tayo. Hindi siya nakapokus sa tarawih, doon siya nakapokus sa video. So ito ay pakitang tao. So iwasan natin. Iwasan natin ito mga kapatid. Ibig sabihin, yun yung kasama dito. Sunod dito na al-khusyu wa huduril qalb fi du'a ma'al yaqin bil ijaba. Ibig sabihin, yung pagdudua mo kailangan may kasamang pagtakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. May kasamang tawag dito, yung puso mo pagpapakumbaba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pwede yung nagdudua ka pero meron sa puso mo na hindi maganda. Mapag-uusapan natin mamaya patungkol sa mga tao
na mayroon siyang mga hindi kinakausap. Tawag dito, mapapasukan natin mamaya. So, ibig sabihin mga kapatid, ito'y napaka-importante na dapat nagdudua tayo. Meron sa atin ang khusyu. Kasama dito, na an yuliha bid-du'a wa yukarrir. Kailangan sa pagdudua, kung kaya mong ulit-ulitin mo. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. At ang pinakamainam na dua sa Ramadan ay ang pagsasabi ng Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dahil ang dua na ito na sinabi ng mga ulama, yung mga kasalanan na nagawa mo, buburahin sa lawhin mahfud at patatawarin ka ng Allah. Pero kung yung dua mo lang, Allahumma gfirli, patatawarin ka ng Allah, pero hindi niya buburahin sa lawhin mahfud. Pero kung ang dua mo ay Allahumma innaka afuwun, ya Allah, katotohanan ikaw ay mapagpatawad, tuhibbul afwa, gusto mo ng tao, humihingi ng tawad, fa'fu anni, patawarin mo ako na yung mga nagawa mong kasalanan ay pupunasin ng Allah sa lawhin mahfud at patatawarin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Panghuli dito sa dua na topic natin ay an yatawassala ila Allah ta'ala bi asma'ihil husna. Sa pagdudua, na wag mong kakalimutan na idugtong ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hihingi ka ng tawad, ya Allah, patawarin mo ako, innaka antal ghafurur rahim. Hindi lahat ng dua mo, innaka antal ghafurur rahim, hindi. Dapat ibagay mo yung isang dua mula doon sa pangalan ng Allah. Halimbawa, kung hihingi ka ng biyaya, ya Allah, bigyan mo ako ng rizq. Ya Allah, bigyan mo ako ng trabaho. Innaka antal ghafurur rahim. Hindi ganun. Innaka antal khairur razikin. Ibig sabihin, ibagay mo yung hinihiling mo mula doon sa pangalan ng Allah. Halimbawa, kung ang hinihiling mo ay makapasok ka ng paraiso, o ang hinihiling mo ay tawag dito, bigyan ka ng Allah ng malakas, ang sabihin mo, ya dal jalali wal ikram. Hindi lang po, ya gapuro ya rahim, ya gapuro ya rahim. At ang pagdudua, na bawal mong sabihin ang ya Rabbi. Ya Rabbi, ang sasabihin mo lang, Rabbi. Huwag mong ipasok ang ya, dahil ang ya ay panggamit sa pangtawag sa malayo. Ya Muhammad, ya Fatima, pagtawag sa taong malayo. So ang Allah napakalapit sa atin. Kaya sabihin mo lang, Rabbi gfirli dhanbi, Rabbi adkhilnil jannah, Rabbi taqabbal minni. So ibig sabihin, bawat dua natin, idugtong natin kung ano yung nararapat doon sa dua mula sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Ang Allah, mayroon siyang mga pangalan, at itong mga pangalan na ito ay magdua tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala dito. So ibig sabihin, yun yung mga adab mula sa pagdua na tinatawag mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay, so maliwanag. Kung sinong may katanungan doon sa dua na tawag dito, mamaya inshallah. So